Vice ganda pinaaga ang Pasko sa Showtime, pina-add to cart lahat ng wish ng staff. Vice ganda at ang buong tropa ng It's Showtime, grabe talaga ang pagiging generous ng It's Showtime main host na si Vice ganda. September pa lang pero gumanap na bilang Santa Claus ang TV host at namigay ng early Christmas gift sa mga staff members ng It's Showtime. Ito raw ang paraan ni Vice ganda para ipakita ang kanyang appreciation sa mga kasamahan sa kanilang programa dahil sa kanilang pagmamahal sa noontime show. Bumunot si Vice ganda ng mga pangalan ng production staff ng kanilang noontime show at hinayaan silang mag-add to cart sa isang online shopping app. Sky is the limit ang drama ni Vice ganda, meaning, kahit ano ay pwedeng i-add to cart ng staff. Of course, since generous naman si Vice ganda, talagang tinake na ng staff ang opportunity na iyon para makuha ang kanilang dream gadgets. May isang staff na pumili ng iPhone 14 bilang regalo sa kanya ni Vice ganda, imagine, worth 74,499 pesos lang naman yung cellphone na yun. Mayroon ding bumili ng Apple Watch, an Apple iPad worth 75,000 pesos, a Samsung Galaxy Flip Z worth 47,990. Grabe ang generosity ni Vice at talagang hindi mo matatawaran. Sabi nga ni Vice sa interview with the online program, Pasahero, hosted by George Royeca, hindi niya masukat ang kanyang kayamanan ngayon. In the episode, natanong si Vice ganda kung gaano na siya kayaman. Ang hirap ng tanong na yan ang tanong na ang dali-daling bitawan pero ang hirap sagutin, depende siguro kung saan mo sinusukat yung kayamanan na tinutukoy, say ni Vice ganda. Hindi ko alam, pero hindi ko na masukat ang yaman ko ngayon, dagdag pa niya. Sama-sama na yung tinutukoy na yaman ko, yaman ng pananalapi, yaman ng kaligayahan sa puso, yaman ng mga naabot na rin na mga pangarap. Yaman ng mga taong nakapaligid sa akin, so kung susumahin ko, kapag pinagsama-sama ko yun, hindi ko na alam kung gaano siya kalaki, pero alam kong mayaman na ako, paliwanag pa ng host ng It's Showtime. Hindi raw talaga na-imagine ni Vice ganda na sisikat siya ng bonggang-bongga dahil ang gusto lang daw niya noon ay kumita para mabigyan ng magandang buhay ang sarili at ang kanyang pamilya. Naikwento rin ng partner ni Ayon Perez na may style siya kung paano nakakaipon, lalo na noong nagsisimula pa lamang siya bilang singer sa pinagtatrabahuang comedy bar. Chika ni Vice, hindi raw niya kinukuha ang mismong talent fee niya dahil ang ginagastos niya sa pang-araw-araw ay ang natatanggap niyang tip mula sa mga customers. Hanggang sa dumating yung araw na nawala ang kanyang boses at hindi nakakanta ng ilang buwan, dito na siya nagdesisyong maging stand-up comedian. Kasunod nito, nagtagumpay nga siya sa nasabing larangan at kinilala pa nga bilang Queen of Comedy Bars, at makalipas lamang ang ilang taon, pinasok na rin niya ang mundo ng showbiz at muling nagtagumpay.